Okay. Just a gentle reminder para doon sa mga parents na ngayon pa lang nagpapaaral. Lalo-lalo na doon sa kinder, grade 1, grade 2 na mga students. Bago natin sila papasukin sa school para hindi sila magka-problema. Bukod doon sa mga basic knowledge na dapat nilang matutunan doon sa alphabetical orders, letters, numbers, yung colors, yung pagsusulat ng pangalan nila, and yung edad nila. Yan yung mga usual na tinuturo natin Ilang taon ka na, anong pangalan mo, di ba? Yan yung mga common na tinuturo natin sa bata bago sila pumasok. Pero bukod doon, isa sa pinakamahalagang aspeto ng pagiging estudyante, pagiging bata sa school ay yung social skills. Yan yung napakahalaga. Na yan ay dapat sa bahay pa lang natututunan na nila. Ano yung aspeto na yun ng social skills? And yan ay dapat yan ay tinuturo during the first 6 or 7 years ng development nila. Yung social skills na yan, maraming aspeto. Pero ito yung isa sa importanteng social skills ay yung sharing. Na dapat yan ay sa loob pa lang ng bahay. Hindi nakikita ng bata yung pagiging madamot. And sino yung nagiging model nila, yung role model nila? Yan ay yung magulang nila. Kapag hindi na ituro sa bata, most likely, madadala yan ng bata. Kaya nagkakaroon ng problema pagdating sa school, akin lang lahat. 'Di ba? Kung ano yung meron ako, akin lang 'to. Tapos pag may nakita silang magandang bagay, akin din 'yan. 'Di ba? Kaya nagiging problema 'yan sa loob ng classroom, lalo-lalo na sa mga bata. Kasi pag hindi mo naturuan yung isang bata ng social skills na yan, ng sharing na yan, most likely, madadala niya yan pagpasok niya. Kaya dapat, bago siya pumasok, natutunan na niya yung aspeto ng sharing. Ano pa yung isa? Yung taking turns. Dapat matuto silang maghintay, matuto silang magtimpi. Yun. Na yan dapat ay sa bahay pa lang, natututunan mo na. Natututunan na ng isang bata. Yung pagpapasensya, yung pagtitimpi. Yan. Ano pa yung isang importanteng social skills? Yung saying sorry. Yun. Na kapag may nagawang mali, dapat matutunan ng isang bata yung paghingi ng pasensya, yung paghingi ng sorry. Kasi pag hindi niya natutunan yon, kahit nakapanakit na siya sa loob ng classroom, kahit may nagawa siyang mali, ang iisipin niya ay okay lang. It's part of discipline yung pagsasabi ng sorry, pero dapat napapaunawa natin sa isang bata kung bakit niya kailangan gawin. Ano yung nagawa niyang mali. Hindi kasi minsan pino-force natin yung paghingi ng sorry ng isang bata na wala doon sa loob niya. So dapat yung pagsisorry niya, yung paghingi niya ng sorry, dapat nararamdaman niya rin doon sa loob niya na may mali siyang nagawa. Na ipaliwanag muna natin sa kanila. And yung pagsasorry nila is, it's a result noong pagkaunawa nila nung pagkakamali nila. Yun. Hindi yung mag-sorry ka, sabihin mo sorry. Hindi ganon. Hindi ganon yung hindi gaganon yung pag-i-enforce ng saying sorry. Dapat naiintindihan nila yung mali nila, kaya sila hihingi ng sorry. Nauunawaan nila na meron silang maling nagawa, pero dapat hindi yung pwersahan. Ano pa yung isang mahalaga? Yung social skills ay yung pagsasabi ng thank you, pagsasabi ng pasasalamat sa isang tao. Yan ay dapat sa loob ng bahay rin natututunan. Yung pagsasabi ng thank you. Dapat nire-remind natin yung ating mga anak, yung ating mga bata na kapag meron kayong natanggap na something or malaki man yan o maliit, kailangan nating magpasalamat doon sa kung ano man yung natatanggap natin. Yan. Dapat yan ay sa bahay natututunan. Para pagdating sa school, hindi
maging problema. Kasi ganito ang nangyayari. Very common ito nangyayari, na pag yung bata ay andun na sa grade level, grade 2, grade 3, tapos merong ginawang mali sa bahay yung bata, ang sasabihin ng magulang, yan ba yung tinuturo sa inyo sa school? Where in the first place, yung first 6 years ng bata ay doon niya ginugol sa bahay. 'Di ba? Kapag may ginawang mali yung isang bata, lalong-lalo na yung bata pa lang, hindi natin pwedeng i-blame ang school dahil doon sa misbehavior ng isang bata. Although merong factor, kasi halimbawa may mga kaibigan, may nabuild siya na kaibigan, tapos nagaya niya. Kung doon pa lang sa bahay, alam na niya yung mga do's and don'ts, alam niya na yung mali, alam niya na yung dapat niyang gawin, hindi niya yun ma-a-apply sa school. Hindi niya yun ma-a-adapt sa school. Kasi alam niya sa bahay pa lang, alam niya na mali na yun. Lalong-lalo na ito, yung mga bad words. Yan yung dapat hindi naririnig ng bata sa loob ng bahay. Kasi most likely, pag naririnig niya yan sa bahay, pwede niya yang madala sa campus. And nagiging normal. Kumbaga nanonormalize yung pagsasalita ng mga bad word. So, what do we expect dun sa mga bata? So, pwede nilang madala sa school. Tapos, pwedeng mas maging malala pa yung resulta. Kasi normal nga sa bahay, okay lang to sa school. Yan. So, social skills, isa sa pinaka-importante na aspeto ng pagiging estudyante ng isang bata. Na dapat, ang aspeto na yan ay sa loob ng bahay natututunan na nila. Hindi yan natututunan sa loob ng campus, sa loob ng school. Hindi yan, although yan ay tinuturo ng teacher, pero bago nila matutunan dapat sa school, dapat alam na nila yung konsepto na yan sa loob pa lang ng bahay. Para hindi sila magkaroon ng problema nung adjustment issue pagdating sa school. Pagdating sa school, alam na nila yung pakikisalamuha, alam na nila yung pakikipagkapwa-tao, hindi na sila maninibago kasi naituro na natin sa loob pa lang ng bahay. Bukod doon sa mga basic knowledge, social skills ang isa sa pinakamahalagang aspeto na pwede nating ituro sa isang bata na papasok. Dapat natutunan na nila sa bahay pa lang. Although may factor yung mga kaibigan nga, yung social skills ay dapat sa loob ng bahay natututunan na nila. Yun. So, kung meron kayong topic na gustong pag-usapan about sa parenting, about sa guidance, child guidance, or about sa campus issues, problems, yun, pwede nyong i-comment down tapos pag-usapan natin. And magagawa ako ng video regarding doon sa comment ninyo. So, yun lang. God bless sa ating lahat.